What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 88 manga review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan pinilit ni Rudeus ang sarili niya na hindi naisipin si Eris at kung saan ipinakita si Eris na nagtitraining sa gitna ng bumabagsak na snow. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa paglagay ng bandage ni Eris sa kanyang kamay na puno ng paltos. Ano kaya yung feeling ng kanyang nararamdaman sa mga panahong to? Sa isip ni Eris ay sinasabi niya na masyado pa ring mabagal ang kanyang swing. Dapat daw ay mas mabilis pa yun. Inalala niya yung mga panahon nakaharap nila si Orsted habang sinasabi sa sarili na dapat mas mabilis pa ang kanyang swing. Bigla naman siyang may narinig sa kanyang gilid na nagagrowl. Lumalabas na isa yung wolf-like na halimaw at agad yung sumugod kay Eris. Madali naman yung natalo ni Eris gamit lamang ang isang swing ng kanyang espada. Sa sobrang bilis nun ay hindi natin nakita kung paano niya iyon ginawa. Gayunpaman, sinabi niya pa rin dito na masyado pa rin yung mabagal. Matapos mapatay yung halimaw ay kinuha niya iyon agad at sinubukang kagatin. Nung gagawin niya na iyon ay naalala niya yung mga panahon kasama niya sina Ruijerd at Rudeus at pinapaliwanag dito ni Rudeus na karamihan sa mga meat ay mas masarap kapag niluluto. Hindi lang demon meat, kundi raw food in general ay delikadong kainin kaya siguraduhin daw nito ni Eris na lutuin muna yon. Napatigil dun si Eris at sa sumunod na eksena ay gumawa ito ng bonfire upang lutuin yung meat. Di nagtagal ay naubos niya na ang kanyang pagkain. Nagpahinga si Eris at sinabi niya sa isip niya na lahat ng tao sa dojo ay napakaingay at nagsanay siyang iswing yung espada niya sa labas at may isang bagay daw siyang nauunawaan doon. Ang hirap daw iswing ng isang espada. Bakit daw siya hindi gumagaling doon pag swing ng espada ay up and down lang? Mas mabilis daw sa kanya si Ghislaine, mas mabilis daw sa kanya si Ruijerd at pati na ang sword god ay mas mabilis sa kanya. Lalong-lalo na daw si Orsted na napakalayo ng agwat ng bilis nila. Napatingin si Eris sa kanyang palad at inisip na kumpara noon ay hindi iyon mahirap. Kumpara sa nangyari 3 taon na ang nakaraan sa Red Dragon's lower jaw. Kita dito ang pag-aalala niya kay Rudeus kahit tapos na yon. Di nagtagal, sinabi niya sa sarili niya na pagod na siya at dapat na siyang umuwi at magpahinga. Sa sumunod na eksena, nakabalik na sa dojo si Eris habang kitang-kita ang pagod sa kanyang muka. May nakasalubong siya ditong isang lalaking may peacock tattoo sa muka at sinabi nito na, "Uy, merong tao." Sa isip naman ni Eris ay sinasabi niya na nakaharang yung lalaking yun. Habang nagpapakilala yung lalaki na siya yung North Emperor something, sinabi ni Eris na umalis ito. Tumaas bigla yung balahibo ng lalaki at agad na inilabas ang kanyang espada kaya nagulat ito. Napaisip yung lalaki na gamit lang yung isang salita ay unconsciously niyang nilabas ang kanyang espada kaya sino daw kaya yung babaeng yun. Sa isip naman ni Eris ay hindi pa din daw umaalis sa daan niya yung lalaki. Naiiritang sinabi ni Eris dito na nakaharang yung lalaki sa daanan niya. Pumorma si Eris intensely habang iniisip ng lalaki na tao nga ba itong si Eris. Naisip naman ng lalaki na isang swordsman si Eris dahil sa kanyang espada. Nung sinasabi ng lalaki na tinatawag daw siyang the Peacock Swordsman, sinabi bigla ni Eris na mayroong bato na nakaharang sa daan niya. Inansheath na ni Eris ang kanyang espada at sinabi ulit na umalis ito sa harap niya. Swining ni Eris ang kanyang espada ng may pambihirang bilis at sinubukan naman niyong ipari ng lalaki. Nagkatamaan ang kanilang espada at dahil sa impact ng atake ni Eris ay nasira yung bubong ng nasa likod ng lalaki. Sa isip ng lalaki, sinasabi niya na ang talim ng long sword of light ni Eris at gamit lang daw ng isang swing noon ay maaaring mahiwa yung katawan ng matamaan nun. Agad na nag-follow up si Eris at tumalon nito papunta sa lalaki. Nagawa naman niyang mapari ng lalaki gamit ang kanyang espada. Biglang shinif ng lalaki ang kanyang hawak na nagpagulat kay Eris. Mabilis na gumawa ng spin move yung lalaki upang subukang mahiwa ang ulo ni Eris. Nang tatama na yung espada ay nagawang makailag ni Eris at gumulong ito palayo. Nilapitan ng lalaki si Eris habang umiikot palayo ang kanyang espada. Tila naging isang sadako dito si Eris habang tinitignan yung lalaki. Sa isip ng lalaki, sinasabi nito na kung isang average swordsman lang si Eris ay dito na nun sasabihin na quits na sila. Gayunpaman ay mali ang kanyang inaakala at tila isang halimaw si Eris na sumugod sa kanya. Nabigla yung lalaki dito at nagawa itong mahawakan ni Eris sa kamay. Napansin nito na intensyon ni Eris na kunin ang espada niya. Agad niya iyong hinila at pinagahampas si Eris sa mukha gamit ang guard ng kanyang espada.
Bigla namang yung tumigil at lumalabas na kinagat ni Aries yung espada kaya hindi niya iyon mahila. Nanginig yung lalaki dito at agad na sinipa si Aries papalayo. Napadalsik dito si Aries pero nakuha niya ang kanyang espada. Agad namang pumorma si Aries matapos yun. Sa isip ng lalaki, sinasabi niya na si Aries nga kaya ang tinutukoy ng Sword God sa kanyang letter, ang tinatawag na The Mad Dog. Bigla namang may sumigaw na tama na ang kanilang paglalaban. Ipinakita dito na yung Sword God yung sumigaw dun. Napatingin dun yung lalaki at agad na ibinaba ang kanyang espada. Tinawag naman ng Sword God yung lalaki na North Emperor. Hingal na hingal naman dito si Aries at di nagtagal bumagsak siya sa pagod. Matapos huminga ay tila nairita at nanggigil siya sa nangyari. Di nagtagal, tumayo na ulit si Aries at naglakad papalayo. Tanong ng Sword God sa North Emperor na hindi ba't nakakahanga yung si Aries. Sumang-ayon naman dun si North Emperor at sinabi na first time niyang makaharap ng napakatapang na swordsman. Nakita ni Gileen si Aries na papasok sa kwarto nito at tila may napansin siya. Agad na pumunta si Gileen sa Sword God at tinawag niya ito. Tinanong naman siya nito kung ano yung problema, kung saan sinabi ni Gileen na bakit walang itinuturo yung master nila kay Aries. Lagi daw sinasabi nito na maging rational pero ang tanging pinapagawa lang nito kay Aries ay practice ng pag-swing ng espada. Nahiritang sinabi naman ng Sword God na kailan pa nagsimulang magsalita ng mga ganong bagay si Gileen. Since bago daw siya bumalik dun, sagot ni Gileen. Hindi daw ba siya nakikinig sa mga salita ng kanyang master? Nung magsasalita na si Gileen ay biglang napunta sa gilid niya yung Sword God at nakatapat na ang espada nito sa kanyang leeg ng may pambihirang bilis. Pinapadama daw ni Gileen sa Sword God ang panghihinayang sa pagpapalaki sa kanya. Dati daw ay tila mukha siyang isang gutom na tigre pero ngayon ay nagmumukha lang itong isang kuting na walang pangil. Kung pinagpatuloy lang daw ni Gileen ng pagiging tigre, ay dapat ay Sword Emperor na siya ngayon. Inalis na ng Sword God yung espada niya at sinabi na hindi na ito ipapakita ang kanyang pangil dito. Hindi naman daw alam ni Gileen yung ibig sabihin ng Sword God. Pinaliwanag naman ng Sword God na kung gusto daw ma-surpass siya ni Gileen, ay magagawa lang nito yon sa pamamagitan ng pag-test ng limits ng kanyang rationality. Yung tinitignan daw ngayon ni Aries ay yung Dragon God, si Dragon God Orsted. Nag-i-exist daw yun sa mundo beyond rationality at gamit lamang daw ang teachings niya ay hindi mananalo si Aries. Piniliwanag ng Sword God na ang training ay hindi lang basta practice. Kung may goal ka daw na iniisip, wala daw sense kung makikinig ka lang sa ibang tao. Sinabi naman ni Gileen na laging nagsasalita yung master niya ng mga mahihirap na bagay at hindi niya daw yun maintindihan. Napangiti naman dito yung Sword God. Ang sinasabi niya lang naman daw ay hindi maganda kung gagawin mo lang yung inuutos sa'yo. At dahil daw doon, isa sa napakaraming bagay na naprepara niya ay yung lalaking ito. Pinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang ang North Emperor na si Auber Corvette. Kilala daw siya ng mga tao bilang ang The Peacock Sword at nandun daw siya upang tumulong sa pagtitraining ng The Mad Dog na si Aries. Nung inamoy naman ni Gileen si Auber ay hindi niya nagustuhan yun. Napatanong si Gileen na bakit yung itinuturo nila kay Aries ay North God style. Pinaliwanag naman ng Sword God na dahil ayun yung ginagamit ng Dragon God. As is standard practice, suited daw ang Dragon God in the ways of the Sword God style, pati na rin ang North God style. Kung hindi daw nila iyon tatandaan, hindi sila makakalaban ng pantay. Nauunawaan naman daw yun ni Gileen at ibig sabihin daw ba nun ay hindi magtatagal itatawag din ng Sword God ng isang tao upang turuan si Aries ng Water God style. Sumang-ayon naman dito yung master niya at sa katunayan daw ay nagpadala na ito ng liham. Tila natuwa naman si Gileen sa kanyang narinig pero hindi niya ito pinahalata. Gayunpaman ay hindi maitago ng kanyang buntot yung nararamdaman niyang tuwa. Talagang hindi daw nagbabago na once na makarinig si Gileen ng easy to understand na sagot, ay sumasang-ayon ito agad ika ng Sword God. Matapos yun, bago umalis ay binati ni Gileen ng North Emperor at enjoyin daw nito ang kanyang pananatili doon. Habang naglalakad, iniisip ni Gileen na talagang iniisip ng kanyang master kung paano turuan ng maayos si Aries. Simula daw ngayon ay magiging mas malakas pa si Aries at hindi na daw siya makapaghintay sa paglaki nito. Sa huli, sinabi niya na 1 taon pa ang dadaan bago makuha ni Aries ang approval ng North Emperor. At diyan nagtatapos ang video ito. Sa tingin nyo, gaano kaya kalakas ang mararating ni Aries? Magagawa niya kayang matapatan soon ng Dragon God? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?